Paktay ka ngayon, banat ba? Makukulong ka na. Deserve. Paano kasi guys, nagmamagaling. O ito, sabi dito sa balita, 3 vloggers to be charged and court for YouTube interview of fugitive ex-Bucor Chief Bantag. Sabi ho yan ni DOJ Secretary Boying Remulla. Tingnan nyo yung mga pagiging influencer nyo, hindi nyo ginamit sa tama. Influencer kayo na bad influence. 'Di ba? Yung hindi nyo nire-respeto ang ating justice system. Alam nyo na ngang may warrant of arrest na. Itong si Bantag, sinuportahan nyo pa. Kasi guys, influencer yan sila. Ibig sabihin, silang mga influencer, may mga malalaking subscriber niyan sa YouTube, pwede silang makapag-influence dito sa mga tao na, ay, ganito pala yung justice system natin, ganyan-ganyan. 'Di ba? Hindi nila nire-respeto ang korte. 'Di ba? So, ganito kasi yung nangyari. Ito yung interview nga nila guys, oh. Mayroon tayong reference. Syempre, baka mamaya masabihin si Mima na fake news, 'di ba? Yan, oh. Bantag, nagsalita na, part 1. O, tingnan nyo yung data, September 14. May 4K likes at 65,000 views. May part 2 at part 3 pa. Kaloka yung mga eksenang ganap na to. So, ganito yung nangyari. Pinagtanggol ho ni Coach Oli, Boss Dada, at itong si Bugaw Bay, itong si dating Bucor Chief General Bantag. So guys, ako as a vlogger, wala namang masama if maging critics kayo ng government natin ngayon. As long as hindi nagiging below the belt yung mga binibitawan yung salita. At saka 'di ba guys, kung 'di ba si Tebis, for example ko sa inyo, ini-interview ng mga media, pero hanggang interview lang sila, hindi nila sinusuportahan. 'Di ba, in-interview lang nila, marinig lang yung side. Nagtatanong lang sila. Pero itong sila Banat Bay, parang gina-justify nila na bias ho yung ating Supreme Court. Bias ho ang korte. Bias ho, 'di ba? Ang bansang Pilipinas na lang, i-general na lang natin. Dito sa naging desisyon kay General Bantag. Kasi itong si General Bantag, lumabas ho yung kanyang warrant of arrest. Ano pa to? April 12 pa ho, nung 2023. Guys, sasabihin ko sa inyo, just to be honest, kumbaga, naging, di ba, part din naman ako ng mga bantag, hindi naman totally bantag vloggers. I mean, nag-content din ako dito kay Bantag before. Pero nung, di ba, nilabas na yung kanyang warrant of arrest, sabi ko, hindi na tamang suportahan to. Kasi, yan na, may warrant of arrest na. So, isa yan sa patunay na meron talaga siyang nilabag. So, kapag ganyan, di ba, stop na. Huwag na tayong masyadong magmagaling pa. Nilabas na nung April 12 pa, di ba? Tapos in-interview mo September 14. Kung hindi ka ba naman lukaret, Banat Bay? Kaya nga siya pinaghahanap ng korte, di ba? Kaloka. So anyway, ganito na nga. Pinagtanggulo ni Bugaw, Coach Oli, Boss Dada, itong si Banat Bay na hindi daw pwedeng idebanda ng contempt of court itong si Bantag, dahil nga daw hindi pa naman, 'di ba, yung kaso niya, 'di ba, wala pa naman daw kaso si Bantag doon sa korte, at saka paano daw magiging contempt of court, wala pa naman daw hearing. So nagigets nyo, yan yung pinakabobong narinig kong pagdidepensa nila dito kay Bantag. Ito sila Coach Oli, yan si Boss Dada, pinakatangang narinig ko na klase ng kanilang pagdedefense sa isang taong makasalanan. Yung kanilang pagiging influencer, hindi nila ginamit ng tama. Imbis na influencer, nagiging bad influence sila. Meron silang tinatawag na, ayun, ignorance of the law. Mga mangmang. Tingnan nyo yung pagiging mangmang nyo. Yan. Harapin nyo yung kaso nyo na yan. Hindi talaga yan dapat guys i-tolerate. Sa totoo lang. Hindi tama na sumuporta sa isang kriminal. Mali ho yun. So, alam nyo naman Bugaw na lumabag itong si Bantag dito sa usap, di ba? Lumabag na nga, may warrant of arrest na nga. Tapos ano naman yung katukmulan nyo? Di ba? Sinagad nyo talaga sa bones ang pagiging mangmang at pagiging tukmul nyo. Kaloka. Anyway, ito yung pahayag, statement ni DOJ Secretary Boying Remulla. So, much better na panoodin na lang natin para nang sa gayon ay meron tayong reference. So, wala pala dito yung video. I-paste ko na lang dyan, guys. Pero sir, si General Bantag, wala na talaga siyang paramdam. Kasi di ba dati may sinasabi, gusto raw...
Nung isang araw siya po ay na-interview ng mga ilang vlogger, nung isang linggo yata yun, mga 2 weeks ago. At ngayon po ay aming pong pinaghahandaan ng complaint ang mga vlogger na nag-interview sa kanya for contempt of court. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi po dapat binibigyan ng ganong salita. At ito po ay pamapastos sa korte, sa proseso po ng batas. Tatlo. Anong tawag? Contempt of court? Contempt of court, yes. Obstruction of justice. Pareho ba yun, sir, sa judiciary? Pero contempt of court yan. Hindi sa judiciary. Contempt of court yan. Contempt of court. Parang binabasos mo yung korte. Sinabi na ng korte na hampulin nyo to, hanapin nyo to, isukol nyo to. Kahit ikaw ay namamayan na regular, hulihin mo to at kukulin siya ng batas. Kasi citizen's arrest. Pero, di ba? Yun ang ibig sabihin ng warrant of arrest. Kahit regular person ka, pwede mo hulihin. Kaya pag ikaw yung vlogger, regular person ka, pag ito ay tinulungan mo, parang sinuway mo. Aiding na ba yung ganun, sir? Aiding na yun? Aiding na yun, oo. Hindi, tsaka pumapastos yun. Parang sinasabi mo, mali ba yung korte? Mali ba yung sinabi ng korte? Like kami, sir, kasi in our Local vloggers mo rin sa Local. meron kami tinatawag. Hindi, wanted na to eh. May court order na for their arrest. Like, kung kami, sir, and legitimate na we can be sued also. It's possible. Yes. Wanted person na eh. Di ba sinasabi ng korte, hulihin natin to. Hulihin ito. All agents of the law. Di ba? You hereby ordered to arrest. Yun na nga, vloggers eh. Ay, sorry. So, paano pa yun, sir? Yung Gusto nga invitation nila ka for maging ECA. to act on this? Parang ganun. Di ba asking for security? It's just contempt charge. In court. In court yan. Sa korte na mismo yan. We're not filing charges. It's just the court acting on it. We're just informing the court of when this happened, how it happened, and the record of what happened. Pero sir, dun sa interview, meron po ba kayong nakuha? Power ng court yan, hindi kami yan. Pero kung tatanungin nyo sa amin ang consequence, yun ang consequence. How would we say that, sir? Pardon. How do you say it? Yeah, When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Is it When correct? you thumb your nose at the court. Is it correct to say DOJ would file a manifestation? No, we will just, probably, we will let it be known. Maybe a manifestation will suffice. Okay. Sir, may nakuha tayong information from that interview kung nasaan sila. Hindi, wala. Wala naman kami nakuha. Pero alam niyo Pero naman, nasa public record naman yung interview niyo eh. Nandun pa eh. Ayun. Naka-post pa na ngayon, di ba? So continuing contempt of court yan. That hindi tinitake down. May warrant yan. Interesting. You're thumbing your nose at the court. Parang sinasabi mo sa court eh. Is it yung freedom of the press? Iba po yung korte. Wala po yun. Ang Supreme Court nga, mga abogado lang, magsalita ng masama sa social media. Latest ba? Ano ba yan? Live case yan. It's a live case. Thank you for that. Okay? Okay. Salamat! Narinig nyo? Yan, yung contempt of court. So, pambabastos ho yun sa korte, bugaw. 'Di ba? Yung contempt of court na yan, binabastos nyo ang korte at nagiging hindrance kayo, 'di ba, ng litigation. So, yung litigation is a process of the court. Anyway, goods ho, DOJ Boying Rimulya. 'Di ba? So, deserve na makasuhan ng mga taong to. Paano ba naman kasi? Guys, wala naman akong pakalam kung ano yung politics nila, kung ano yung takbo ng buhay nila sa politika. Pero, 'di ba, the way na nambabastos na sila, that is not right. And that should not be, 'di ba, tolerate by the government and should be punished by our law. So, anyway, may vlogger na makukulong ba? Yan lamang ho guys. At it's me again, si Mima Alicia at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.